Pagpunta ngayon sa pang-ilan na po ba natin ito? Pang-pitong October. Pang-pito na po natin ito ng Senatorial Survey Press Conference. Ako po sa mga bagong kasama po natin, ako po si Martin Peñaflor po. Ako po yung presidente ng Acquisition Apps Incorporated. Okay po ba yung sounds or may konting echo? Okay naman. Ako po yung presidente ng Acquisition Apps Incorporated, better known po as Tangere. Ngayon po nakikita ko may mga bagong mukha po tayong kasama. So, present po muna namin ano po ba yung Tangere. So, kasama po natin ngayon si Denise and si Austin sa aming marketing team. So, tutulong sa atin sa presentation ngayon. Well, let's go to the next slide. Okay, ano po ba ang Tangere? Ito po ay mobile application available sa Google Play Store, Apple App Store, Huawei App Gallery. Ito yung ginagamit namin for data gathering namin. And bago po sa lahat sa mga nagtatanong, alam po natin na naglabas po ang COMELEC ng resolution number 11117. So, baka mapaisip kayo, pwede po ba mag-publish ang Tangere ng mga survey results? Yes, at in fact, kami po ang una na nag-register full compliance sa Commissions on Election. Nandun po kami nung ginanap po ang pag-release ng resolution. Kasama po namin yung mga matikan, gaya po ng SWS, Pulse Asia, Okta Research. Isa kami dun sa tatlong unang nag-comply sa COMELEC. And for everyone's reference, ang ibig sabihin po ng COMELEC Resolution 11117 ay ang mga survey firms na magka-publish ng mga election-related results. Like for example po, Senate voter preference, required silang mag-register sa COMELEC. And ano po ba mababago dito? For everyone's reference din po. Kami po sa company, obliged po kami na mag-send ng report sa COMELEC after 5 working days. And full compliance po kami, lahat po ng kailangan nila ibibigay natin, kasama po ang raw data. May mga konting apprehensions na po yung mga kasama natin survey company, but kami po, ibibigay namin lahat. So, ito po ang ginagamit namin sa survey. Meron kaming 1 milyon Tangere nationwide. Sila po yung regular na sumasagot ng survey natin. Kaya nagtataka po kayo kasi ang i-represent po natin ngayon, kung nasanay po tayo, halimbawa po sa mga traditional survey firms, yung lumabas po mga survey recently, ginawa po ang fieldwork February po, nung isang buwan pa po. Kami ginawa namin ang aming fieldwork, ang aming survey last week. Kasagsagan po ng ICC, concern ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. So makikita natin ngayon, sa survey na to, ano po ba ang naging epekto ng pag-aresto kay Pangulong Duterte sa mga kandidato ng PDP Laban administration. So papakita po namin yan. Next page po tayo, Denise. Ito po, sample mobile application. Ginagamit po ito, if you go forward, Denise, ng aming mahigit 100 kliyente po dito po sa Pilipinas at nationwide at international client din po namin. Kasi we really started as a market research company. So, ibig sabihin po ng market research company, kami po nagsasagawa ng mga survey sa McDonald's, Mega Global Corporation, kung may mga bagong produkto po sila, kami magsasurvey nun. Hanggang sa nag-evolve na po kami, pangatlong eleksyon na po namin to. So yung pangatlong eleksyon na to, na unang last, kung nakikita niyo po mga survey results namin ng 2022 presidential survey, ito na po ang aming pangatlong eleksyon. So dito po, data processing, pinapakita na po dito na fully automated po, kaya mabilis ang aming survey. Pagkasagot ng aming Tangere, yung mga respondents po namin, pupunta po sila sa aming online database, automated consistency check and categorization, and may raw data. Hindi po ito dumadaan sa tao. So, ang gusto ko lang pong sabihin dito, hindi po namamanipulate ang data. Automatic na po siya. Kung ano po yung sinagot based sa quota, mamaya makikita niyo po yung quota, yun po yung pinipresenta namin sa media. And forward tayo, Denise. And bukod po dyan, gusto ko lang pong i-plug, baka may kilala po kayo, bukod po sa online survey, nagsasagawa din po kami ng mga face-to-face survey. Halimbawa po, sa Dangerous Drugs Board, ayon sa utos ni dating Pangulong Duterte, kailangan po makita ang drug prevalence sa bansa. Kami po ang gumawa ng 2023 National Household Survey on the patterns and trends of drug abuse. Ibig sabihin po nito, kung bumaba o tumaas ang number ng drug users sa Pilipinas, kami po nagsagawa ng survey nito. 12,000 respondents nationwide. Online, hindi po online, face-to-face po ang ginawa namin.
So kaya po namin mag face-to-face. And in fact, this is our way to validate yung mga survey results namin. Kasi nagtatanong, reliable ba, accurate ba mga online surveys? Sa nakikita po namin, yes. Halimbawa po, ginawa namin sa Philippine Statistics Authority, yung nationwide na acceptance na mga, sino ba dito may national ID na. So nag-nationwide po kami doon, face-to-face, 4,000 respondents. Pero nag-online din kami, just to validate. And the results are comparable within the, of course, margin of error po yan. So next page tayo. Yan, face-to-face po natin yan. May mga experienced enumerators naman po kami na nagsasagawa ng survey. Ginagawa namin po yan sa anong panig ng Pilipinas. On next slide. Yan, ito po yung mga companies na tinutulungan namin. So, may 100 kliyente na po ang namin natulungan within 7 years ng company po. Wala po sa maliliit na kumpanya hanggang sa mga malalaking kumpanya po. So I'm sure familiar po kayo sa Eurotex, Palawan Pawn Shop, among others. Kami po yung nagkasagawa ng survey sa kanila. Sila po ang aming mga reference clients. Ibig sabihin po nito, may pahintulot kami gamitin ang kanilang logo sa aming mga marketing collaterals. So next page tayo. Alright, so ngayon, ito po, again, salamat po sa pagpunta. Ang aming survey period, March 11 to March 14. Kailan po ba nahuli si Pangulong Duterte? 11. March 11. So sakto, covered na covered. Yung lumabas recently sa iba, hindi ba captured doon ang ICC issue? Maybe they handled the impeachment issue, but nakita po namin dito after the pagtakip po kay Pangulong Duterte sa ICC, nagkaroon siya ng epekto sa ibang admin candidates po natin. So next page po natin. Ito po, required po ito as part ng COMELEC resolution. Kailangan sabihin, sino ba ang nagbayad ng survey? No, wala po nagbayad sa amin. Non-commission survey po siya kasi online. Ang cost namin dito, being in the spirit of transparency, yung mga tokens, nagpa-Gcash kami, namigay kami ng cellphone sa mga sumagot ng survey. So this is a pure 100% non-commission survey, walang nagbayad, walang nagpa-rider. And ito yung isa sa advantage namin. Kaya we are fully compliant sa COMELEC, wala kaming tinatago. And we, of course, we are a funded company. Our mother company is Mega Global Corporation. Kung sino po ba nanonood dito ng CNN natin? So nag-pitch po kami sa CNN final pitch, doon po kami nakakuha ng aming investment. Doon po kami nagsimula talaga. So ngayon, ang margin of error namin, 1.96, 2,400 respondents, nationwide, all registered voters. Ang ginagamit po namin, stratified random sampling. Simply put, ito po ay quota-based sampling. So if you go to the next slide, ano po ba ang aming quota? Ito ang aming quota. We'll focus here. Gender, of course, 50-50 sa Pilipinas. Male, female. Ang ating SEC or socio-economic class, ABC, ito po ay 75,000 and up, 10%. Yan po yung bilang ng mga ABC sa Pilipinas. Upper, middle income class. Class D will be between the range of 10 to 25,000, depende po kung urban or rural areas po kayo. 78%. 12% Class E, below 10K a month. 90% ng Pilipinas dito po kumapalo. Lower middle income class to lower income class. Ang areas po, yung mga nagsasabi po kasi na, online survey yan, baka puro, Metro Manila lang. Ito po ang focus namin sa areas. Metro Manila talaga, 12% lang. Ito na yung registered voters sa Metro Manila. Ang NCN po, Northern Luzon and Central Luzon. SL, kasama po dyan yung Southern Luzon, Calabarzon, Bicol Region, Mimaropa, 22%, Visayas, 20%, Central, Eastern, Western Visayas, Mindanao, 23%. Ang ating age group ay, eto na po, again, we're being open din po, transparency, since this is online, 51 years old and above, 12%. Sa Pilipinas po, 51 years old and above are 20%. But this is already, we call it a readable base. Nababasa na natin dito yung voter preference ng 51 and up. 36 to 50 years old, 27%. 26 to 35 years old, 42%. And 18 to 25 years old, 19, 19%. Yan po yung breakdown ng aming respondents. So without further ado po, if you go to the next slide, pwede niyo po picture rin yan. Tatabi po muna ako.
Alright? Sige po, una-una na po. Una sa lahat, for everyone's reference, ano po ba ibig sabihin ng range? Bakit si Camille Villar, 14 to 16? Kung natatandaan niyo po yung diniscuss ko kanina, may margin of error po na 1.96. Ibig sabihin po, 14 to 16, pasok po si Madam Camille sa between, kung iba-minus niyo po ang voter preference ni Mayor Abby Binay at ni Camille Villar, hindi po dapat siya lumagpas ng 1.96. So within the margin of error po siya. So posibleng nagpag-top 14 pa sa Camille Villar. And ang kanyang lowest, number 16. So 14, 16 po siya. And mamaya i-explain po natin yung data po sa inyo. And of course, I'd like to focus also on the results of the ICC concern of dating Pangulong Duterte. So I'll go to the next slide po muna. Ito po, quick comparison, hindi po gumalaw ang top 6 natin. Though ang umangat po because of the concern on ICC and all over mainstream media, social media, dati po last month, 2 to 3 po ang rating ni Senator Bongo. Because of what happened, 3 na po silang statistically typed sa top 1. Ben Bitag Tulfo, Senator Bongo, Congressman Erwin Tulfo. Ito po ang kanilang Feb, ito po ang kanilang March. Napapansin niyo po, very notable ang increase ni Senator Bongo. And this is driven by respondents not only from Mindanao but from Luzon. Ibig sabihin po, kung dati, masasabi lang po si Senator Bongo, Mindanao lang po yan. Pero naggulat po kami kasi I cannot explain the data, hindi ko pwede pakita. Kahit po sa mga face-to-face namin sa Northern Luzon, hulaan niyo po sinong number 1? Senator Bongo. Northern Luzon, di ba dapat po solid north? Pero nagna-number 1 na po sa ibang probinsya sa Northern Luzon, Senator Bongo. Bukod pa po yan sa nangyari po ngayon with Presidente Duterte. On Wednesday po, lalabas po ang aming party list survey. Hulaan niyo po kung sino yung nakadalawang slot. And it's because of the support for the embattled former President, Duterte Youth. Tumataas po ang Duterte Youth, baka makatatlong slot pa po ito. And of course, ganyan po, support po yan sa embattled former President natin. Number 4, Senator Tito Sotto. Well, before that, I'd like to discuss, almost same lang po ang voter preference ng magkapatid. Ang difference lang po, mas malakas po sa Northern Luzon because of his link sa administration, Congressman Erwin Tulfo. Though, hinihila pataas si Media Executive Ben Bitag Tulfo, Visayas, Mindanao, Southern Luzon. Mas malakas sa babae, si Erwin Tulfo, mas malakas sa lalaki, si Ben Bitag Tulfo. Yan po yung kanilang breakdown. And even sa mga face-to-face, I mentioned we do face-to-face. Ganyan din po ang ranking ng magkakapatid. Nagpalit sila, no? Bumaba po si last month po, 1 to 2 po yung magkapatid. Pero because of the increase in Senator Bongo, bumaba sa pangatlo, but statistically 1 to 3 pa lang po, si Erwin Tulfo. Congressman Erwin Tulfo. Number 4 po, Senator Tito Sotto. Kung pansinin po natin ito, explain ko din po pamaya. Yung 4 to 6, administration candidate. Senator Tito Sotto, Congressman Bong Revilla, Senator Pia Cayetano, ganun pa din po ang kanilang voter preference. Wala pong notable increase or decrease sa kanilang voter preference. Kung papansinin po natin ang breakdown ng data, yung mga areas po nila kung saan sila malakas last month, even the age group, socioeconomic status, ganun pa din po. It means for these 3 admin candidates, wala po naging effect yung ICC concern. Tandaan po natin, ginawa po namin ng survey, March 11 to March 14. Wala po naging epekto. We can attribute this to their stronghold na sa kanilang areas. Pia Cayetano, Metro Manila, sa amin po sa Calabarzon, in Southern Luzon po, Bong Revilla. Senator Tito Sotto is the leading candidate in Central Luzon. Okay, pansinin po natin, sino po itong mga gentlemen na to na tied sa 7 to 12? Ibig sabihin po nito, si DILG Secretary Benhur Avalos,
his lowest is 7. But his highest, is 7. But he can go up to 12. Ibig sabihin po nito, pag minus mo, just simple math, pag minus niyo po si Benhur Abalos, Ping Lacson, below 1.96 siya. So, pwede mag-number 12 pa si Benhur Abalos. Mapapansin niyo din po a notable increase in the voter preference of Senator Bato de la Rosa. When did the survey happen? Last week na po, March 11 to March 14. Ibig sabihin po nito, this is brought about by the ICC concern. Kasi po, hindi po tumaas sa Mindanao, si Bato de la Rosa. Hindi po siya tumaas sa Visayas. Tumaas po siya sa Metro Manila. So, may sympathy na po sa dalawa. So, even yung mga traditional areas po nila, Visayas and Mindanao, retained yan, pero tumataas sila sa ibang areas. Then, ito po, consistent. Pansinin din po natin yung tatlong admin na nasa line-up. Apat pala, sorry. Benhur Abalos, Senator Lito Lapid, Senator Manny Pacquiao, former Senator, former Senator Ping Lacson, hindi po sila, wala pong notable increase or decrease po din sa tatlo, but very notable po ang increase kay Ping Lacson. So, imbis na bumaba, admin line na po siya. Imbis na bumaba, tumaas pa po siya. This is driven by Central Luzon and Northern Luzon. Dati po, malakas po si Senator Ping Lacson, Southern Luzon, Metro Manila. And because of his being in the admin lineup, tumaas po siya. Ganon din po kay Benhur Abalos. Kung nakita niyo po yung Octa research recently, 8 to 16 po kanya ranking. That was last month. This month, it's 7 to 12. I'd like to mention po that when we do our face-to-face surveys in Northern Luzon, in Mindanao, and in Southern Luzon, ito din po ang kanyang rating. So, kung i-compare po natin ang online and face-to-face, dito din po pumapalo si Secretary Benhur Abalos. So, face-to-face, they always say it's the gold standard. And we always compare po yung result ng aming online surveys kanila. And of course, the biggest increase in voter preference, former Senator Bam Aquino, 7 to 13. Last month po, palapit na siya sa top 12. But now, is 7 to 13. And papansinin niyo po, di ba po, ngayon yung cry ay, of course, sa survey po namin, 2 out of 3 Filipinos ang nagsabi na magkakaroon ng grief nationwide, yung pagbuli po kay Pangulong Duterte. Pero kung papansinin niyo po, the last name is Aquino. But, tumaas pa po siya. And this can be attributed, of course, to the messaging of Senator Bam Aquino. Katulad na din po siya kay Senator Bongo. When you say Senator Bongo, dati ang top of mind, kaya po sinabi ko dati, top of mind kay Senator Bongo, Duterte. Ngayon po, top of mind, Malasakit. Senator Bam Aquino, top of mind dati, Noynoy, Dilawan, Liberal Party. Ngayon po, ano po ang top of mind sa kanya? Free education. So nalayo na po siya doon sa yung based on their successful messaging. And hindi po siya affected ng ICC. Alam ko po, may social media po kayo lahat. Parang bumabalik na naman tayo sa 2016, 2017. May mga iba't ibang kulay na naman sa social media. Pero, wala po naging epekto sa kanya. If we go to the next slide, please. Alright, 8 to 14, lumagpas po sa top 12. Though statistically, 8 to 14 po siya. Comedian Willie Revillame. Nagkaroon pa po siya ng increase in voter preference. And pansinin po natin si Mayora Abby Binay, another increase in voter preference. 13 to 16 po siya. This is driven by Northern Luzon and Central Luzon ang kanyang increase. Of course, malakas na siya dati pa sa Metro Manila. Retaining po, though wala din pong notable decrease. Actually, tumaas pa po slightly, si Senator Kiko Pangilinan. It means po, anong epekto ng ICC sa mga dating kaalyado ni Vice President Lenny Robredo? Wala siya naging effect kay Senator Bam Aquino, Senator Kiko Pangilinan. Wala siya naging effect sa mga top 12 candidates ng admin, yung ICC. But it has an effect on the PDP Laban members. Napapakita ko po mamaya. But the worst effect actually for ICC came here.
Senator Amy Marcos. 17 to 18 po ang kanyang rating, bumaba po siya ng statistical votes niya. And this is driven, the decrease is driven by a decrease in voter preference before sa Mindanao lang. Ngayon sa Visayas ang kanyang decrease sa voter preference. Mataas pa din po siya sa North. She's top 5 sa North. But Visayas and Mindanao, bumaba po siya. Senator Francis Tolentino, 17 to 18. So ito po yung mga admin line-up po natin. Ngayon, pansinin po natin, sino pa po ba yung mga ibang nasa line-up ni Pangulong Duterte po? Philip Salvador. Ano po ba ang effect ng ICC? Umiiyak po si Philip Salvador sa TV. So, may increase po. That's notable increase, almost 1%. Gringo Honasan, nagkaroon din po ng increase because nagsalita po si Gringo Honasan about what happened. Now, I'd like to highlight also the increase of Congresswoman Camille Villar. Ibig sabihin po ng 3% niya, this is driven based on the data that we're looking at. This is driven by the high trust in former Senator Manny Villar. Napansin niyo po ba yung pinost ni Manny Villar po sa social media? And people still trust him. And that trickle-down effect po siya. And if the messaging continues, kung magsalita na ngayon si Senator Manny Villar, campaigning now, hindi pa po kasi nakakampanya si Senator Manny Villar. Posible pa po umakyat si Camille Villar. Kasi top of mind, ano po ba ang top of mind ng mga tao kay Camille Villar? Anak po ni Manny Villar. Pangalawa po, anak ni Cynthia Villar. Sino po yung una nilang binanggit? Top of mind? Manny Villar. And trust rating po ni Manny Villar, one of the most highest trust rating before. And nagsalita po siya, it has an effect here. Wala po naging effect yung ICC. In fact, tumaas pa po si Camille Villar. Dito lang po talaga nagkaroon ng effect. A little bit notable decrease in voter preference also of Senator Francis Tolentino. Now, notable naman po yung naging increase ni Rolando Marcoleta, but he's a guest po sa PDP Laban. I haven't seen any press releases from Congressman Marcoleta. But nagkaroon po siya notable increase. Jimmy Bontoc also, notable increase. Ngayon mapapansin niyo po, bakit nandiyan pa si Willie Ong? Hindi natatakbo yan. Bakit nandiyan pa po si Luis Chavez Singson? Nasa balota pa po kasi sila. How do we do our surveys online? We copy what's in the ballot. So may pumipili pa din sa kanila. Ngayon po, sa mga face-to-face surveys, paano po ito kinoconduct? I'm not sure how this is being conducted by other survey companies. But kami, we show a show card. Papakita po namin, ito po yung mga kandidato. Itingnan po nila, ay gusto ko itong taon to, gusto ko itong taon to. So, may 18% pa din po na pumipili kay Dr. Willie Ong. May 12% pa din po pumipili kay Luis Chavez Singson. This is primarily driven by Northern Luzon and Central Luzon. And Dr. Willie Ong. Now, ano po yung, bakit po sila hin-highlight ngayon? If may nakapanood po nito, na mga, and this is a free advice, kung may nakapanood po nito, gusto tumakbo for senator, itaas ni Willie Ong ang kamay. Amy Marcos, itaas ni Willie Ong ang kamay mo. Si Luis Chavez Singson, kinakain niya ang votes sa Northern Luzon and Central Luzon. 5% makuha ni Senator Amy Marcos, that propels her to the top 12. Kasi may pumipili pa po sa kanila. In the ballot, nandun pa po din sila. So sa eleksyon, posibleng may bumoto pa po dito. Bumaba na yung kay, mababa naman siya to begin with, yung kay Manoy Wilbert Lee, but dito po, mataas ang kanilang awareness kasi. Kaya may pumipili pa din sa kanila. And hindi pa din pumapasok ang balita na umatras na po sila. Alright? Moving forward po. Hanggang top 30 na po papakita natin. Pero I'd like to highlight one of the biggest increase. Secretary Vic Rodriguez. Nasa 2 digits na po si Secretary Vic Rodriguez. Let's think about, kailan po natin ginawa ang survey last week. Sino pong very visible sa mga social media? Kasama na umiiyak na si Philip Salvador. Secretary Vic Rodriguez. Siya bang pinakamataas na increase? Sa PDP Laban. Aside from Senator Bongo. Alright? Mas mataas pa rin si Bongo.
mas mataas maging yung increase niya. Sige, let's go to the next slide. Ano po ba yung epekto ng pandemic? Sinamarize na lang po namin sa inyo kasi we only have 1 hour left. So, nag-survey po kami nung March 12 to 14 about the ICC concern. Yung question po, tinanong po namin, sumasang-ayon po ba kayo o hindi sumasang-ayon sa pag-arresto kay dating Pangulong Duterte? 6 to 7% ang hindi sumasang-ayon. Ibig sabihin po nito, 2 out of 3 Filipinos hindi sumasang-ayon. This is driven by not only Mindanao, not only Visayas, this is driven by buong Luzon. So, 2 out of 3 Filipinos nationwide. Hindi na po ito regional. Unlike sa mga trust rating ni Pangulong Marcos, Vice President Sara Duterte, it's still regional. But for this is driven by everyone. Sino yung sumasang-ayon? 36 to 50 years old respondents from Metro Manila. Ang driver ng mga sumasang-ayon na sa pag-aresto niya. 36 to 50 years old from Metro Manila. Sino po yan? Isipin nyo sa profile. Sino kakilala ko na 36 to 50 years old na sumasang-ayon? Yung mga maingay sa social media na friend nyo, hanapin po. Alamin na po yan. And 73% or almost 3 out of 4 Filipinos ang nagsasabi na it will cause a nationwide rift. So may nationwide rift po. Hati na naman ang Pilipinas. In fact, nag-post na nga po si Senator J.B. Ejercito na hati na naman ang Pilipinas. 73% ang sabi. And 77%, almost 4 out of 5 Filipinos ang hindi po sumasang-ayon sa pakikipagtulungan ng Marcos administration sa Interpol para arestuin si Pangulong Duterte. Almost 4 out of 5 Filipinos. And 85% ang nagsabi na this will affect their voter preference for the upcoming May elections. And nakita na po natin yung epekto nito. Mamaya i-elaborate pa natin further. And lastly, trust rating. 67% ng currently nagtitiwala sa Marcos administration ang nagsabi na mababawasan ang kanilang level of trust sa current administration because this is driven by hindi sila agree na nakipagtulungan kayo sa Interpol. Hindi sila agree sa pag-aresto ni Pangulong Duterte. If we go to the next slide, eto po, summary lang po ng PDP laban lineup. Lahat po tumaas. Well, those with lower voter preference, lower awareness to begin with, Secretary Lambino and Mr. Jesus Indo Jr., as is lang yan. But lahat po tumaas except po Pastor Kibiloy na retain lang po ang kanyang voter preference. Actually, itong tatlo retain lang. But very notable po yung increase sa 6. Now, it will be interesting in the upcoming, we'll have another survey po on April 10, ano po yung maging epekto ng mga ICC hearing. But to summarize it, lahat po ng PDP laban tumaas. Babalikan niyo po yung data kanina. 85% ang nagsabi na makakabago ang kanilang pagboto or pagpili ng kandidato because of the ICC concern. It's notable here. But of course, did it help that 3 candidates with lower voter preference, lower awareness? No. So what can they do? Sila na po bahala doon. Pero makikita po nila, sa mga running mate po nila, malaki ang epekto. Baka kailangan mag-deliver po ng pizza ni Pastor Tibuloy. Hindi ko na po alam. But kayo na po bahala. If we go to the next survey question, next step. Sa admin naman po, ano po naging epekto? Walang effect. Sa 10 out of 12 candidates, in fact, tumaas pa po si Senator Ping Lacson, tumaas ng konti si Erwin Tulfo. Also, yung pala, gusto ko nang i-discuss, nagkaroon ng disqualification case yung magkapatid po. But it actually just increased their awareness. Wala siya naging epekto sa voter preference nila. So, ano po yung epekto ng ICC sa admin lineup? Wala. Except for these two. Senator Amy Marcos, Senator Francis Tolentino. Maybe because they used to be I don't know. They used to be really aligned with the former president. Like si Senator Francis Tolentino was also a secretary during the term of President Marcos.
But wala po siya naging effect sa 10 kandidato. In fact, tumaas pa po si Camille Villar, tumaas pa po si Abby Binay, tumaas pa po si Lito Lapid, almost lahat tumaas pa po eh. Senator Ping Lacson tumaas except this two. So to summarize, what's the effect of the ICC concern on the admin? Wala po. Except for 2 candidates. For PDP Laban, it helped increase the awareness of the members of PDP Laban and it helped increase the voter preference led by Senator Bongo. Ngayon po, ang question na lang po dito, ano yung 85% na nakita nyo kanina? Ba't sabi yung 85% nagbago ang kanilang boto? Ibig sabihin po nito, mas naging active na po sila. The past 2 surveys po na pinakita namin sa inyo, 9 na kandidato lang ang pinipili ng isang registered voter. Ibig sabihin po, 12 po yan ang pwede na piliin. Yung average po ng mga voters po na na-survey namin, 9 lang pinipili nila. May 3 iniwan. Ngayon, pinila pa na. Dati po, yung 25% Ma'am Cathy lang ang pumili na 12. Pero po, naging feelers na lang sila. Pinipili nila si Rosas, si Arellano. Actually, pwede mo siyang ma-attribute yung increase ni Bong Revilla, Vendor Abalos, dun sa randomization nila. Kasi sino po ba yung nasa unahan ng balota? Vendor Abalos, Bong Revilla. And this can actually be attributed also to Senator Bamakino. It's also in the first page. Pero ngayon po, sa survey po na pinakita natin sa inyo, 10 na ang pinipili nila. Ibig sabihin nito, may pinili na sila isang kandidato na dinagdagan na nila ang kanilang average. Dati, 25% lang ang nagdabing 2. Ngayon, 30% na po ang nagdabing 2. Ibig sabihin po nito, may 5% increase sa nagpili na po na 12 candidates. So, sino po yung 12 ito? Possible po, sa nakita natin kanina, if you go back, possible po yung dati na siyang na ang pinipili, ngayon 12 na, may pinili po sila dito. And the formula goes directly here. Vic Rodriguez. Senator Bongo, Bato de la Rosa. Sige, let's go. We have a question and answer po later. So next slide po, next slide. So quick question lang po. Ano po ba ang mga important issues to be addressed? Consistent, like last time. Though kapansin-pansin po, tumaas ang agriculture. Though the top 3 concerns of Filipinos, pagtaas ng sweldo, nagkaroon po ng survey on underemployed and unemployed sa Pilipinas, pagbaba ng presyo ng bilihin, pagtaas ng sweldo. Edukasyon is very important pa rin po at this stage. Okay, and then kung papansin po natin, national security is here. Maybe next survey, lagay po namin yung ICC dito. Hindi natin siya natanong. If we go to the next slide, ano po yung mga katangian ng kandidato? Hindi corrupt, matapat, may takot sa Diyos. Though iba, ito na rin kanilang pinipili. It's a cliche, kumbaga po, yung kanila. Gusto ko, may takot sa Diyos, hindi corrupt. Sa probinsya po, yung mga mayor, vice mayor, governor, gusto po nila madaling lapitan. So sa nationwide, ito po. So next slide po natin. Sources of information, same pa din po. Though bumaba na po ang YouTube as source of information sa mga kandidato. Mataas pa din po ang Facebook, followed closely by television. And then the rest. And then last question po. Ayan. Kasi hindi pa naman po namamatay ang issue ng impeachment. So tinanong po natin sila, susuportahan nyo ba ang mga tumatakbong senador na susuporta sa impeachment ni Vice President Sara Duterte? Ano po ba yung sabihin top 2 box? Iboboto, talagang iboboto, malamang na iboboto. I-add mo to. Now this is interesting. 48%. Update na natin yun. 48% of the top 2 box said that they will support yung mga mag-open up that they will support impeachment. But, wala pa po kasi nag-open up. Kasi 30% are undecided. And, bottom 2 box, 22%, lalabas po dito, almost 1 out of 4, hindi nila boboto ang magsusuporta sa impeachment. So, kumbaga, it's still a slippery slope. But interesting po sa kandidato po, kung papansin niyo po, you only need papasok po sa top 12, you only need 1/3 of the voters. 33% voter preference. Bakit pag-open up yung isang kandidato,
na nasa baba po na pag nanalo ko, pa-impeach ko si Vice President Sara Duterte. 48%. Ito po yung titignan po natin. 48% will support a candidate that will support the impeachment. Still interesting data. Consistent pa din po siya sa data last month. And then, that will be the end of our presentation. So, we'll open the floor for question and answers. Salamat.